Sa panahon natin ngayon na ang bawat galaw o pagkilos ay mahalaga, parang mahirap huminto, mahirap tumigil, mahirap magpahinga. Dahil kung gagawin natin ito ay iisipin natin maraming panahon ang masasayang, maraming oportunidad o pagkakataon ang ating mapapalampas. Ngunit ang paghinto or yung sinasabing being still in the presence of God ay mayroong napakahalagang maidudulot sa buhay ng tao. Sinabi sa Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Batid ng Diyos ang kahalagahan ng paghinto ng tao. Hindi pwedeng dire-diretso lang or patuloy lang. May mga pagkakataon, may mga panahon na talagang kailangang huminto. Being still in the presence of God, ito ay ang paglapit sa Diyos at ang pagpapahinga sa Kanyang presensya. Sa mga taong may relasyon sa Diyos, sa mga taong may pagkakakilala sa Kanya, ang Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan sa kanila sa kabila or sa gitna ng mga panghihina, sa kabila ng kanilang pagod, sa kabila ng mga pasanin na pinapasan nila sa buhay. Mababasa natin sa Psalm 107 verses 28 to 30 na ang mga taong tinubos ng Diyos, ang mga taong nagtitiwala sa Kanya ay binibigyan niya ng kapahingahan kapag sila ay tumigil or huminto sa Kanyang presensya. Kaya sa video na to ay aking ibabahagi ang 5 kahalagahan ng paghinto sa presensya ng Diyos or the 5 importance of being still in the presence of God. Psalm 107 verses 28 to 30. Then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed. Then they were glad that the waters were quiet, and He brought them to their desired heaven. Being still in God's presence gives you rest and strength. God promised rest for His people. Ipinangako yan ng Diyos na ang Kanyang mga tinubos ay Kanyang bibigyan ng kapahingahan. Kung matututunan nating huminto sa presensya ng Diyos, mararanasan natin ito. Bibigyan Kanya ng panibagong lakas, ng kapahingahan na hindi lang ito nagmumula sa sarili mong kakayanan, ngunit ito yung lakas na buong loob na ikaw ay dumedepende sa Kanya. Most of the time, di ba, sino ba yung mga napapagod? Di ba yung mga laging nag-iisip, laging nag-aalala, laging iniisip yung mga problema sa buhay? Sila yung madalas ay napapagod emotionally, spiritually, at nakikita ito sa panlabas na anyo, no? Hindi ka makakain, hindi ka makatulog, lagi kang puyat, parang laging haggard yung mukha mo dahil sa kakaisip ng mga suliranin o problema kung paano mo ba ito masusolusyonan. Pero once na natutunan natin na huminto or tumigil sa presensya ng Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang mga bagay na to ay bibigyan niya tayo ng kapahingahan, bibigyan niya tayo ng panibagong lakas upang harapin muli ang mga hamon ng buhay na hindi lang naayon sa sarili nating kalakasan, karunungan o kakayanan, kundi siya na mismo yung magbibigay sa atin ng kalakasan na ito upang magtagumpay tayo. Dahil sa presensya ng Diyos lamang natin mararanasan, matatagpuan ang tunay na kapayapaan at dito mapapanatag ang ating puso't isipan. Being still in God's presence allows Him to intervene in your situation. Kapag tayo ay tumigil sa presensya ng Diyos, ay pinahihintulutan natin na kumilos o gumawa ng paraan ang Diyos para sa sitwasyon natin. Pinapaubaya or binibigay mo sa Kanya ang iyong mga pasanin, ang iyong mga suliranin sa Kanyang pangangalaga. Mararanasan mo ang Kanyang kapahingahan kapag pinahintulutan mo siyang kumilos sa iyong sitwasyon, lalo na sa mga bagay na pinipilit mong kayanin, pinipilit mong gawin kahit alam mo naman ay hindi mo kaya. It's about letting go and letting God to take control or to take charge of your situation. May mga sitwasyon na gusto nating ayusin, baguhin o palitan, kaya dumedepende tayo sa ating kalakasan, sa ating kakayanan. Pero sometimes the best thing to do is to just be still, to just sit down in the presence of God at ayahan mo siya na siya ang kumilos sa sitwasyon, na wala kang the best na gagawin kundi ang manatili ka lang sa Kanyang presensya at magtiwala ka sa Kanyang kakayanan. So pahintulutan mo ang Diyos na kumilos sa anumang sitwasyon ang kinakaharap mo ngayon.
Being still in God's presence calms our souls. The best place na mapupuntahan kung ikaw ay nagugulahan at ikaw ay parang restless ay doon sa presensya ng Diyos. Ano nga ba ang nagpapabagabag sa iyong puso't isipan? Ano ba yung mga iyong pangamba? Karamihan ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng pangamba ay yung mga pag-iisip na hindi natin kontrol ang kinabukasan o kaya ay may mga gusto tayong gawin na hindi natin nagagawa. Takot tayo sa mga iba't ibang bagay na baka mangyari sa atin. But when we learn to be still in God's presence, when we learn to put our trust in Him, magiging kalma, magiging panatag tayo dahil sa Kanya tayo nagtitiwala. Siya lang ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya lang ang may alam ng kung ano yung magiging kinabukasan natin. So why not to just be still in God's presence and let Him calm our souls. Let Him calm all our worries and trust Him. Being still in God's presence is to trust His sovereignty. Ang pagtigil sa presensya ng Diyos ay pagpapakita at pagpapahayag ng iyong pagkilala na Siya ang may kontrol ng lahat. Na walang nangyayari na hindi niya alam, na walang nangyayari na hindi niya pinahihintulutan. Minsan mahirap unawain ang soberenya ng Diyos. Mahirap intindihin ng kaisipan ng tao. Pero you just have to trust God na He is God. He is in control. He is in charge of everything. Na walang imposible sa Kanya. Na magagawa niya ang lahat ng bagay na nais niya. Na ayon sa Kanyang karakter. Na ayon sa Kanyang purpose. Ayon sa Kanyang plano. Kapag ikaw ay naniniwala na God is sovereign, that He is in control, gaano man kagulo ang iyong isip, gaano man kahirap ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, o gaano man kabigat ang iyong problema, mapapanatag pa rin ang iyong kalooban kapag ikaw ay huminto sa Kanyang presensya. Dahil alam mo, batid mo, na hindi natutulog ang Diyos. Mayroon Siyang ginagawa sa iyong sitwasyon. Being still in God's presence allows Him to speak to you. Ang pagtigil sa presensya ng Diyos ay nagkakaroon ng oportunidad para makarinig sa salita ng Diyos. Sa pagtigil sa presensya ng Diyos, dito mo malalaman ang Kanyang kalooban. Dito mo maririnig ang Kanyang boses. If you learn to be quiet and in tune your heart and mind to God, you will hear His voice. Hindi mahirap na marinig ang boses ng Diyos kung ang puso at isipan natin ay nakatuon sa Kanya. Kung nais talaga nating marinig ang Kanyang boses, ay tumigil tayo sa Kanyang presensya. Sa pagtigil sa presensya ng Diyos ay dito ka makakatanggap ng revelation mula sa Kanya. Dito mo matatanggap kung ano man yung nais na ipagawa ng Diyos sa iyo, sa iyong sitwasyon. Sa panghuli, napakahalaga na tumigil sa presensya ng Diyos dahil dito mo mararanasan ang tunay na kapahingahan. Dito gagaan ang iyong kalooban at mapapanatag ang iyong puso't isipan. I pray na maranasan mo ang kapahingahan ng Diyos as you come into His presence to be still and know that He is God. Maraming salamat at God bless you.